During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Ilang mga kautusan kasama ang pagkansela sa 78 polisiya ni Joe Biden nilagdaan ni US President Donald Trump sa unang araw sa pwesto. Meron pa bang grease money o tara dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Issue ng TARA system o padula sa Bureau of Customs inungkat sa ika-14 na Quadcom hearing. So if you look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Comprehensive Archipelagic Defense Operations patuloy na pinalalakas ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagkakahuli sa hinihinalang espiya ng China. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Formal nang nakabalik sa White House si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Kasabay ng kanyang unang araw sa pwesto, ilang kautusan ang kanyang nilagdaan kabilang ang pagbibigay ng pardon sa mga kinasuhan dahil sa pagsalakay sa Capitol noong January 2021, ilang araw bago ang pagtatapos ng kanyang unang termino. Mula sa Washington, D.C., ito ang balita ni James Buntuyan, live. James, ano ang first order of the day ni President Trump at kumusta ang naging pagtanggap sa kanyang pagbabalik sa pwesto? Magandang gabi sa inyo, Monica. And yes, technically, ang naging first order ni President Trump nung siya ay na-swore in bilang 47th President of the United States ay technically yung pagsabi niya na ang simula ngayong araw na ito or kahapon hanggang sa mga susunod na inauguration day na dapat ang bandila ng Amerika ay naka-full staff. Pero in terms of mga issues and concerns patungkol sa mga kontrobersyal na mga issue, numero uno dyan, siyempre ang patungkol sa immigration. So sumunod ang pagdeklara niya ng emergency or energy emergency patungkol naman dito sa US-Mexico border at iba pa mga bagay. Tungayan natin ang ating report. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Simula na ng Golden Age of America. Ito ang pangako ni US President Donald Trump sa kanyang pagbabalik sa White House ngayong araw. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Trump na uunlad at muling igagalang at kaiinggitan ang Amerika sa buong mundo. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Hindi na nagsayang pa ng oras si US President Donald Trump upang agad na ipatupad ang mga pagbabago na nais niyang gawin para sa bansa. Sa kanyang unang araw sa pwesto, ilang mga kautusan ang kanyang nilagdaan kabilang ang pagkansela ng 78 polisiya ni Joe Biden.
Kasama rito ang executive order na nag-aatras sa mga federal na ahensya na palawigin ang mga pagbabawal sa diskriminasyon sa kasarian. Pinirmahan rin ni Trump ang isang aksyon na nagpapatupad ng hiring freeze para sa mga empleyado ng federal ng gobyerno sa pamamagitan ng executive branch. Formal ding itinatag ni Trump ang bagong Department of Government Efficiency bilang isang entity sa loob ng federal na pamahalaan sa isang ehekutibong aksyon. Nagdeklara rin ito ng national emergency sa south border at gagamitin ang mga resources at tauhan ng Pentagon upang magtayo ng border wall. Kumalas na rin ang US sa World Health Organization at Paris Climate Accord. Pinalawig rin ito ang deadline para sa parent company ng TikTok na makahanap ng bagong may-ari o makaharap sa ban sa US. At panghuli, ang pagpapatawad o ang pardon sa mga sangkot sa January 6, 2021 US Capitol attack. We hope they come out tonight, frankly. We're expecting it. Approximately 1,500 people. Six commutations. We're looking at different things, but the commutations would be the ones that we'll take a look, and maybe it'll stay that way, or it'll go to full pardon. Tatlong inaugural balls din ang isinagawa para sa nagbabalik na Pangulo. Una rito ang Commander-in-Chief Ball. Sa kanyang maiksing talumpati, muling iginit ni Trump ang kanyang planong pagpapatigil ng mga kasalukuyang gyera at pag-iwas ng madamay ang US sa mga kaguluhang walang kinalaman ang bansa. As I said in my inaugural address, we will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. It's called peace through strength. We won't have to fight the war. Pangako ng 47th US President sa US military na magiging malakas ito na walang sino man ang magtatangka na makipaglaban sa US at i-deploy ang kanyang administrasyon ang All-American-made na Iron Dome upang protektahan ang US homeland sa anumang banta ng kaaway. But we will again build the most powerful military the world has ever seen. We're going to have it. You know, we did that 4 years ago, and then it was a little bit dissipated. But we're going to do it again, but much bigger, much stronger than ever before. We're also doing the Iron Dome, all made in America. Dumala rin siya sa Liberty Ball at Starlight Ball. At Monica, base dun sa mga nakausap nating mga supporters ni Trump kaninang umaga nung siya ay kasalukuyang sinusworn in, ay mataas ang kanilang expectation sa pag-unlad ng kanilang buhay, specifically pagdating sa larangan ng ekonomiya. Yan ang ating update mula dito sa Washington, D.C. Balik sa inyo, Monica. James, ano ang stand ni President Trump pagdating naman sa Russia at Ukraine conflict? May nasabi ba siya? Paano niya ito i-handle? Well, unang-una sa kanyang binanggit ay ang kanyang advokasya bilang magiging peacemaker. Yan mismo ang kanyang sinabi. Kaya between Russia and sa Ukraine, gusto niya mangyari na sana ay siya ay maging parang maging gitna or maging kausap ng dalawang bansa na ito na magkakaroon sila ng peace talks along the way sa kanyang panunungkulan. So yan, sa kanyang adikain na maging peacemaker, yan ang kanyang tututukan, Monica. Sige James, maraming salamat. James Buntuyan, live mula sa Washington, D.C. Pinati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si President Donald Trump matapos ang kanyang inaugurasyon. Sa social media post si PBBM, sinabi nito na umaasa siya sa patuloy na ugnayan sa administrasyon ni Trump. Naniniwala si Pangulong Marcos sa mananatili ang malakas na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos tungo sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Patuloy ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ukol sa kanilang mga prioridad na programa o proyekto ngayong 2025. Ilang pondo naman na tinapya sa Department of the Interior and Local Government o DILG
sa inaprubahang 2025 General Appropriations Act ang ipinababalik ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Marie Bohok. As submitted to yung binigay sa NEP at ang final outcome sa GAA ay maraming mga variances na nakita. Ilang programa o proyekto ng mga attached agency ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang tinapyasan ng budget sa ilalim ng inaprubahan 2025 General Appropriations Act. Sa pakikipagpulong ng DILG kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilahad ni Secretary John Vic Remulla ang mga programang nabawasan ng pondo. Kabilang narito ang IT program ng Philippine National Police na mula 619 million pesos ay bumaba ito sa 232 million pesos. Gayon din ang Safe Camps Security System na may 161 million pesos mula sa orihinal na panukalang 472.6 million pesos. Natapyasan rin ng pondo ang para sa PNP Drug-Related Data Integration and Generation System na mula sa 553 million pesos ay ibinaba ito sa 196 million pesos. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 1 billion pesos ang nabawas sa malalaking proyekto ng DILG. Ayon sa DILG Chief, inilipat ang tinapyas na pondo para sa Bureau of Fire Protection All-Terrain Amphibious Rescue Vehicle ng Region 5 o Bicol Region. Saan nila nilagay? Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. Kaugnay nito, ayon kay DILG Secretary Remulla, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Budget Department ang pagbabalik sa tinapyas na pondo sa kagawaran, partikular na nito ang para sa IT program ng PNP. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund na nilagay sa GAA. So, return to original budget ng 820 million yata ang nasa PNP, naging 1.3 billion, ibabalik na naman sa dati siya. Ayon sa DILG, ilang reforma kanilang ipatutupad ngayong taon. Kabilang narito ang Integrated National 911 System at ang pagpapalakas ng kapasidad ng BFP at PNP. Nel Marie Bohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mababa na ang banta ng pag-atake ng mga pirata sa Sulu, Celebes Sea batay sa ulat ng Philippine Coast Guard. Katunayan, mula 2020 hanggang sa kasalukuyan, wala nang naitatalang insidente ng piracy doon. Ito ang balita ni Benedict Samson. The concerted efforts of all agencies in the Philippines has resulted in the downgrading of the threat level in terms of piracy along Sulu, Celebes Sea from medium-low to low. Wala nang naitatalang piracy incident sa Sulu, Celebes Sea ang Philippine Coast Guard at Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia o RCAAP mula noong 2020. Importante ang naturang ruta sa maritime industry dahil nasa 14,000 hanggang 15,000 barko ang dumadaan dito kada taon, kung kaya kabilang ito sa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. It's a proud moment for the RCAAP as also for all the contracting parties and the member states of the Asia for ensuring incident-free region through their law enforcement agency. As far as the Philippines is concerned, the Philippines Coast Guard is doing a commendable job in the Southeast Asia region. Sa tala ng RCAAP, may 29 na insidente ng piracy sa Sulu, Celebes Sea noong 2016 hanggang Enero ng 2020, kung saan nasa 75 crew ang dinukot at 65 naman ang na-retrieve o na-recover. Pero wala na naitatalang kaso ng pamimirata sa naturang karagatan sa nakalipas na 4 na taon hanggang ngayon, kaya ibinaba na ang piracy threat level doon sa low category. Ayon sa Philippine Coast Guard, resulta ito ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan laban sa rebeldeng grupo na hinihinalang sangkot sa piracy incident.
The collective effort resulted in the very good outcome in terms of piracy in the area. No Abu Sayyaf, so no pirates. Good social stability in the coastal communities means no youth can be enticed to do criminal acts. Piracy remains a function of economics, they say. So this is a metric that the government has actually succeeded in improving the lot, the quality of life of our people, even in the South. Samantala, ngayong araw naman ay nagsimula na ang 3 araw na cluster meeting ng RECAAP kasamang ilang delegasyon mula sa Cambodia, China, Vietnam at Thailand na kung saan pag-uusapan ang mga kontrahakbang laban sa piracy at robbery incident sa karagatan. Kabilang din sa tatalakayin ang pagkakaroon ng unified strategy para husayin ang kaligtasan sa dinadaan ng ruta ng maritime industry sa Asia. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 babaeng nahulog sa bangin sa Tanay, Rizal. Isang sunog naman sa Butuan City ang nirespondihan ng grupo. Ito ang balita ni Lisel Nael. Habang pauwi ang naka-off-duty na UNTV News and Rescue Team responder sa Tanay, Rizal, ay may pumara na nakamotor at nagsabing may nahulog na motorsiklo sa bangin sa kurbadang bahagi ng kalsada. Pagbaba sa sasakyan ng responder, ay may nakita silang 2 babaeng nakahiga. Agad na tumawag ng ambulansya ang responder. Inassess at nilapatan ng first aid ang babae na may laceration sa kaliwang binti, nag-control bleeding at nilagyan ng splint upang ma-stabilize. Base sa assessment ng responders, wala naman siyang ibang injury at kaya naman itong tumayo at maglakad kaya inassist na lang na makaakyat sa kanal. Nilinisan naman ng responder ang pasa at gasgas sa tuhod at nilagyan ng povidone ang natamong sugat ng isa pang babaeng pasyente. Ayon sa biktima na may injury, ay nakainom sila at tinatapik-tapik daw niya sa balikat ang kasama niyang babaeng rider at na-outbalance sila kaya dumiretso sila at nahulog sa bangin. Inendorso ang 2 pasyente sa Tanay MDRRMO at sila na din ang nagdala sa ospital. Good evening, sir. Sir, for info, sir, na ay ginipod na fireball dito sa may Pulok Close, Bonbon. Kasi kung makalugar mo, sir, panido lang mo rapid dito sa area, sir, kasi para makupratay po first aid, sir, kaso na ay manginangin o first aid. Over. Okay, sir. Kasi sa area, sir. Tinawagan ng Butuan City DRRMO ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa nangyaring sunog sa Barangay Bonbon pasado alas 8 kagabi upang alamin kung may mga nasaktan o nasugatan. Agad namang rumesponde ang team at naabutan ng isang babaeng nanginginig malapit sa bahay na nasusunog. Agad nagsagawa ng inisyal na assessment ang grupo sa babae na kinilalang si Mary Versi Lejano, 31 anyos na isa sa mga nakatira sa bahay na nasusunog. Ayon sa ina ni Mary Versi na si Daisy Moral, nabahala ang kanyang anak dahil sa mga mahalagang dokumentong kasama sa nasunog. Nagkaroon din ng lagnat ang pasyente 2 araw na ang nakalipas bago mangyari ang insidente. Binigyan ng paunang lunas ng team si Mary Versi at pinayuhan na kumalma. Dinala ito sa loob ng rescue van upang mamonitor ang kanyang kalagayan at mailayo sa pinangyayarihan ng sunog na isa sa dahilan ng kanyang pagkabahala. Samantala, habang inaasikaso ng team ang pasyente, isang lalaki naman ang lumapit sa grupo upang humingi ng tulong dahil sa kanyang ina na sumama ang pakiramdam. Nakaupo sa upuan sa kanilang bahay si Lola Victoria Pakatang, 62 years old nang datna ng grupo. Tumaas ang blood pressure nito dahil nabahala siya, lalo't malapit lang sa kanila ang sunog. Binigyan ng first aid si Lola Victoria at pinayuhan na mag-relax at inumin ang resetang gamot ng kanyang doktor. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang 2 pasyenteng tinulungan ng grupo. Naapula naman ang sunog mag-aalas 10 ng gabi. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap na kahapon sa Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA ang security guard at representative ng agency nito matapos na padalhan ng sawan. Ngunit mananatili ito sa floating status habang iniimbestigahan. Ayon kay Civil Security Group spokesperson Police Lieutenant Colonel
Yudisan Gultiano, may mga depensa sa kanyang sarili ang security guard kaugnay sa insidente, subalit hihintay nila ang isusumiti nitong kontra salaysay. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nabanggit sila syempre na depensa, pero sa ngayon hindi po natin bibigay yung specific statement. We will be waiting for the counter affidavit po. Handa makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA, ang security agency at ang security guard sa viral video na nagtataboy kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa katunayan, nag-report ang mga ito kahapon sa SOSIA at nangakong magsusumite ng counter affidavit sa January 23. Ang kinakandak po natin sa ngayon ay nasa preliminary evaluation phase pa lang po tayo. We will base on the counter affidavit or kung ano pa po yung ibang mga ebidensya para i-determine kung meron ngang probable cause to file the formal complaint against doon sa security guard. Padadalhan din ang SOMO ng SOSIA si Sampaguita Girl upang makuha ang panig nito. Sakaling hindi tumugon si Sampaguita Girl at hindi magpakita sa PNP SOSIA, magtutuloy-tuloy pa rin naman aniya ang investigasyon laban sa security guard. Subalit, posible aniya makaapekto sa administrative complaint kung hindi ito makikipagtulungan at kung hindi ito magsasampa ng formal na reklamo. It's because magbe-base tayo of course sa account ng security guard but again, there are other circumstances or other factual circumstances na titingnan din po natin sa pag-impose ng possible recommendation. Sa discipline kasi tayo. Ang tandaan po natin, ang tinitingnan po natin dito ay whether nagampanan ng security guard ng maayos at proper yung kaniyang duty in performing his function as security guard. Sinabi pa ni Gultiano na mananatili naman sa floating status ang security guard hanggat hindi natatapos ang isinasagawang investigasyon. Ang SOSIA, mayroong 30 araw para tapusin ang proseso hanggang sa makapaglabas ng resolusyon. Sakali aniyang mapatunayan na may pagkakamali ang security guard, maaari itong magmulta o masuspende depende sa bigat ng kanyang paglabag. Hindi rin aniya ligtas sa pananagutan ang security agency lalo kung mapatutunayan na may pagkukulang sila sa pagbibigay ng dapat na impormasyon sa security guard. Ang video ng pagtataboy ng security guard kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City ay nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon sa social media. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Plano ng pamahalaan ng Japan na maghain ng panukalang batas na magbibigay daan sa pagsisiwalat ng mga pangalan ng mga negosyong gumagamit ng Artificial Intelligence o AI para sa mga malisyosong aktibidad tulad ng mga krimen at paglabag sa karapatang pangtao. Sa ilalim ng panukala, maaaring magsagawa ng investigasyon ang pamahalaan sa mga kaso ng AI na hindi saklaw ng umiiral na mga batas, magbigay ng direktang gabay at payo at isapubliko ang mga pangalan ng mga lumalabag. Layunin din ng batas na itaas ang kamalayan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan ng mga gumagamit at obligahin ang mga AI operator na magbigay ng kinakailangang impormasyon. Nais ng Japan government na maging daan ang panukalang batas para sa mas responsableng paggamit ng AI habang pinapanatili ang kompetisyon at inobasyon sa teknolohiya.
Inaasahang itataas ng Bank of Japan o BOJ ang interest rate nito sa 0.5% sa nalalapit na kauna-unahang policy meeting nito ngayong taong 2025 sa Enero 23 hanggang 24 bunsod ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng Japan at ang inflation na nananatiling higit sa 2% na target. Ito ay magiging isang mahalagang pagbabago sa ultra-loose monetary policy ng BOJ na sumasalamin sa positibong kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, ang mga kawalang katiyakan ng global market, partikular na mula sa mga pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos ay maaaring magresulta sa pagkaantala ng desisyon ng BOJ. Mahigpit na binabantayan ng mga analyst ang naturang policy meeting dahil maaari itong magbigay ng bagong direksyon para sa estratehiya ng ekonomiya ng Japan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Inungkat sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ang issue ng TARA system sa Bureau of Customs. Samantala, inalis na ng 4-House panel ang contempt order laban kay dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos. Rosalie, ito na itanong ko kanina, no? May inirekomenda ba ang Quadcom para sa wakas ay ma-resolve na yung matagal na issue ng TARA system dyan sa Bureau of Customs? Monica, pinaiimbitahan na sa susunod na legislative inquiry ng House Quadruple Committee o Quadcom ang hepe ng Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio hinggil sa issue ng illegal drug shipment. Nabuksan ang issue ng TARA system sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee. Hindi matanggap ng mga kongresista ang sagot ng kinatawan ng BOC sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw nang tanungin kaugnay ng TARA system. Tumutukoy ang TARA system sa katiwalian sa komisyon kung saan nagbibigay ng padula sa mga kawani ng BOC para sa mga shipment ng pumapasok sa mga pantalan sa bansa. Meron pa bang grease money o TARA dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? You're a lawyer. My goodness. Muntik pang mapatawa ng contempt ang dumalong BOC official. Yung Legal Service Office ng Bureau of Customs, wala pong kaalam-alam sa existing na TARA system sa Bureau of Customs? For the record, Your Honor, from our records, Your Honor, we are trying administrative cases. Hindi ko po tinatanong kung ano po yung trabaho niyo, attorney. And, Your Honor, please. Sandali lang, nagsasalita pa ako. Malapit na kitang i-move to cite you in contempt. Bihira kong ginagawa yun, pero ikaw malapit ka na. Inamin ng mga dating hepe ng BOC sa Quadcom na sina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña ang pag-iral ng TARA system sa ahensya. Anila, gumawa sila ng mga hakbang sa ilalim ng kanilang termino upang resolbahin ito. Gayunman sa kabilaan nila ng paglapit at paghikayat sa brokers at importers na magsumbong kaugnay ng mga sangkot sa TARA system, walang nagsusuplong sa mga ito. For my first 6 months, I asked the 12,000 importers and brokers to submit to us list of BOC officials that received TARA. I think until today, wala pang nagsasubmit. So it's a tango. Sayaw to ng dalawa. That's why nakakatakot, mami, kasi walang willing na magreklamong importer and broker. What I did was to reshuffle yung mga tao na sa mga opisina. And then I told the collectors that if you do not hit your target, you will be replaced. So, kulang po yung naging effort. Tama po ba, Chairman La Peña, Mr. Chair? And when we were just about to implement, nag-back out yung subject na magtutulong sana sa atin. At the last moment, nag-back out eh. Paniwala rin ng mga ito hanggang ngayon umiiral pa rin ang TARA system sa BOC.
Nabuksan ang usapin ng TARA system dahil ito ang tinitingnang dahilan ng paglusot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu shipment noong May 2017. Ipinagtataka rin ng mga kongresista kung bakit marami pa ring sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga ang hindi nakakasuhan at napapapanagot hanggang ngayon. Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito, sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tone-toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Nasita naman si dating BOC Chief Faeldon kung bakit hindi nahuli ang importer sa naturang shabu shipment. It is not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Yung importer po ma'am, is a company na EMT Trading. EMT Trading. Yes ma'am, and yung registered owner ay si Irene May Tatad. Samantala, inalis na ng Quadcom ang contempt na ipinataw sa dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Wilkins Villanueva. Napatawan nito ng contempt at ipinag-utos ang detention sa House premises dahil sa pagtanggi umanong sumagot sa mahalagang tanong ng 4 House panels at pagsisinungaling. Gayunman, binawi na ang contempt citation matapos na magsumite sa Quadcom ng motion for reconsideration at pangakong makikipag-cooperate sa pagdinig ng Quadcom. Monica, sa ikalawang bahagi naman ng pagdinig ay humarap sa Quadcom ang dating Mandaluyong Police Chief na si Police Colonel Hector Grijaldo. Si Grijaldo ang nag-aakusa sa dalawang chairpersons ng House Quadcom na sina Representative Benny Abante at Representative Dan Fernandez na tila punersa umano siya na kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. Binusisi si Grijaldo kaugnay ng kanyang mga akusasyon pero tumatanggi siyang sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng issue at iginigiit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Bunsod dito, ang tinanong na lang ng mga kongresista ay sina Congressmen Abante at Fernandez. Bunsod naman na hindi pakikipag-cooperate o pagsagot ng tanong ng mga kongresista kay Grijaldo kaugnay ng issue ay muli itong pinatawan ng contempt at pinalilipat na ang detention sa Station 6 ng Quezon City Police District. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Pinag-aaralan na ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang posibleng pinalawak na operasyon ng mga espiyang Chinese sa bansa. Kasunod ito ng pagkakahuli nitong Biyernes sa isang software engineer at 2 Pilipino na kumukuha umano ng mga impormasyon sa mga infrastruktura sa bansa. Hinimok naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na repasuhin ang Espionage Act at iba pang kahalintulad na batas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sabi nga natin dyan, no, as we take a step back and look at the bigger picture and connect the dots, tinitignan natin yung mga siloed approaches, no, na iba't iba. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, maaaring hiwalay na pangyayari ang pagkakahuli sa umano'y Chinese spy sa Makati City sa operasyon ng mga umano'y Chinese spy sa bansa. Isang Chinese software engineer at 2 Pilipinong kasama nito ang nahuli nitong Biyernes na nag-iikot at kumukuha ng impormasyon sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng AFP kung mas lumawak na nga ba ang Chinese espionage sa bansa. Inihalimbawa ng AFP ang mga nakaraang pangyayari na sangkot ang mga Chinese national, gaya ng mga pogo, mga drone na na-recover sa karagatan ng bansa, pagkakadiskubre ng mga dayuhan na nakakakuha ng peking dokumento, gaya ng government ID at birth certificate. Ang na-mention din dyan ng ating, notably ng ating Chief of Staff is the illegal part of the POGO operations. So how everything forms part of a bigger picture, that is what we intend to achieve with all of this intel gathering that we're making. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power,
and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Ayon kay Trinidad, sa larangan man ng politika, ekonomiya at militar, ang impormasyon ay napakahalaga. Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng Sandataang Lakas upang palakasin pa ang seguridad nito. Nagsasagawa na ng review at reorganization ng AFP sa instruktura nito upang palakasin pa ang Comprehensive Archipelagic Defense Operations. Kabilang dito ang reorganization ng AFP sa Cyber Command at pagbuo ng AFP Intelligence Command para mapalakas ang intelligence operation. Magpapatupad din ng mas mahigpit na seguridad sa mga kampo ng militar at iba pa nilang infrastruktura ang Sandataang Lakas. Basically, we have upgraded our cyber group to a cyber command. So, tinignan natin, dati kasi siloed yung approaches, no? Meron tayong cyber battalions from the Air Force, the Army, and then we also have cyber units from the Navy. So, these siloed approaches, we have to have an umbrella unit to marry all of these efforts together. And look at how these activities in the cyber domain operates in the bigger picture of things. Samantala, kasunod ng pagkakaaresto sa umano'y Chinese spy noong Biyernes at isa pa noong nakaraang taon, hinikayat naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang Kongreso na amyendahan na ang Espionage Act, gayon din ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill. Aniya ang pagkakaarestong ito ay nagpapakita na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay, matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at maagap na hakbang upang mapalakas ang national security. Mananatiling nakatuon ng pamahalaan para labanan ang mga ganitong banta sa ating seguridad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi napigilan ng kampo ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang pagharap sa Valenzuela Regional Trial Court Branch 285 ng 4 na kawani ng Bureau of Internal Revenue sa pagdinig ng kanyang kasong graft ngayong Martes. Ang 4 na empleyado na inilabas ng prosekusyon ay mula sa Bulacan at Tarlac. Iginiit naman ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamila na ang pagharap ng 4 na BIR personnel ay walang kinalaman sa kasong graft na kinakaharap ng kanyang kliyente. Sa kabila nito, pinayagan pa rin ni Valenzuela City RTC Judge Orven Juan Ontalan na ipresenta sila ng prosekusyon. Nag-ugat ang graft case laban kay Guo sa reklamong inihain ng Department of the Interior and Local Government dahil sa pagkakasangkot nito sa mga iligal na aktibidad na operasyon ng sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Banban. Dalawa pang kumakandidato sa darating na 2025 elections ang binigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema ngayong araw. Batay sa mandato ng hukuman, isasama ang pangalan ng mga ito sa imprentang balota. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Ibig bang sabihin, back to zero na naman ang COMELEC sa proseso? Magandang gabi, Jun. Hindi naman totaling back to zero dahil ang uulitin lang naman nila, Jun, ay yung paglalabas muli ng ballot face template sa buong bansa. Inaksyonan ng Supreme Court and Bank kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang dalawang petisyon kaugnay ng 2025 elections. Binigyan ng Korte ng Temporary Restraining Order o TRO si dating Albay Governor Noel Rosal at pinigil ang Commission on Elections o COMELEC na ipatupad ang kanilang resolusyon na pagkansela sa Certificate of Candidacy o COC ni Rosal bilang gobernador. Kinansela ng COC o kinansela ng COMELEC ang COC ng dating gobernador dahil sa serbisyo kaakibat ang perpetual disqualification o tuluyang pagkwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno.
Noel Rosal is challenging the COMELEC resolutions, canceling his COC for Albay governor. Respondent Joaquino prayed for the automatic administrative cancellation of Rosal's COC because the ombudsman had dismissed Rosal from service, which carries a penalty of perpetual disqualification to hold public office. Samantala, nakakuha din ng TRO ang vlogger na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador. Ang pagdeklara namang nuisance ng komisyon kay Marcos ay dahil sa wala umano itong tunay na intensyon sa pagtakbo. The COMELEC decided that Francis Marcos did not show a genuine intent to run for public office, even though he was allowed to run for senator in the 2022 elections, where he received 4,477,000 votes. Kaugnay nito, ipinag-uutos ng kataas-taasang hukuman sa COMELEC na isama ang pangalan ni Rosal at Marcos sa iimprentang balota. Dagdag pa ng SC, minamadali naman nila ang pagresolba sa mga kasong nakahain sa kanila at alam nila na mahalaga ang pag-aksyon nila sa mga kaso. Bagamat wala naman silang timetable sa paglalabas ng desisyon. Mula October 9 anya hanggang sa kasalukuyan, mayroong mahigit 20 petisyon na inihain ng national at local aspirants at mahigit 20 rin mula sa mga party list group. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court, and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Samantala, dahil sa mga bagong restraining order na inisyu ng TRO o ng Korte Suprema, hindi na matutuloy ang nakatakdasa ng muling pag-iimprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin sa halalan sa National Printing Office o NPO. Paliwanag ng COMELEC, susundin nila ang mandato ng Korte na ilalagay ang pangalan ni Rosal at Marcos sa balota. Ang mangyayari ay gagawin muli ng COMELEC ang 1,667 ballot face templates para maidagdag ang mga pangalan ng dalawang aspirant na may TRO. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, maaaring tumagal ng 3 araw bago makapag-imprinta ng balota. Medyo magre-reset tayo ng printing, baka hindi matutuloy lang kaagad. Siyempre, aayusin pa muna muli yung serialization. Pagkatapos yung database natin, aayusin na muli. Pero nilinaw ni Garcia, itutuloy nila ang mock election sa Sulu para masubukan ang kakayahan ng buong sistema ng halalan. So, June, dahil nga dito sa TRO ng Korte, bukas sana nakatakda ang muling pag-imprinta ng mga balota sa iba't ibang mga lugar. Pero hindi na nga yan matutuloy dahil aayusin pa muli ng COMELEC itong ballot face templates ng lahat ng mga lugar sa bansa. At ang nagiging epekto nga nitong TRO, June, sabi kanina ng COMELEC, mauuna daw dahil ngayon, 2 Marcos na kumbaga ang tumatakbo, si Senator Amy Marcos at itong nakakuha ng TRO na si Francis Leo Marcos, mauuna daw ito siya sa balota at susundan ni Senator Amy. At ang mangyayari din ay ang isa sa epekto nito dahil nga nakakuha ng TRO. Partikular itong si Marcos ay magbabago ang numero ng mga aspirant mula sa pangalan ni Senator Amy Marcos pababa. Yan na ang ating update mula dito sa Caloocan City. Balik sa June. Paano naman si ginoong dating Gobernador Rosal? Maapektuhan ba? Di ba local level naman yan, di ba Dante? Paano naman yon? Paano siya idadagdag? Paano yung numero niya? Yes, Jun, dahil nga mayroon na ngayong doon sa bago kasing EMS o Election Management System ay may idinagdag na silang add feature. So wala nang problema ang pagdadagdag ng pangalan ng isang aspirant na makakuha ng TRO. So ang gagawin dyan ng COMELEC, doon sa bagong ballot face template ay idadagdag lang nila yung pangalan ni dating Governor Rosal. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Caloocan City. Kinumpirma ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera na naospital ang religious leader na si Apollo Kibuloy
dahil nahirapan itong huminga. Ayon kay Bustinera, unang dinala si Kibuloy sa Rizal Medical Center noong Sabado kung saan siya na-diagnose na community-acquired pneumonia. Kalaunan ay pinayagan itong magpalipat sa isang pribadong ospital. Tiniyak naman ni Bustinera na mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad habang nananatili sa ospital si Kibuloy. Mahigpit ang monitoring ng Department of Agriculture sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa DA, dapat na magkaroon ng negosasyon sa pagitan ng retailer at supplier para sa tuloy-tuloy na pagpapababa sa presyo nito. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kasi hindi pwede talaga na in 2 weeks time may makita pa rin tayo na ganang mataas. Mahigpit na pagsunod sa 58 pesos kada kilo na maximum suggested retail price o MSRP sa imported rice. Ito ang susubaybayan ngayon ng Department of Agriculture simula nang maging epektibo ito kahapon January 20. Sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila, ilang retailer ang hindi pa nakakasunod sa implementasyong ito. Ang ilan nga sa kanila on the spot pa na nagpalit ng kanilang price tag sa imported na bigas matapos mapansin sa inspeksyon. Itong dalawang brands na to, sabi nila mataas pa daw ang kuha, so pinapaubos na lang nila. So definitely pag maubos daw nila yung stocks na to, ay susunod din daw po sila sa 58. Nilinaw ng DA na ang nasasakop lamang ng MSRP ay ang mga imported na bigas, kaya hindi kasama sa adjustment ang presyo ng black rice, brown rice, red rice, malagkit, maging ang mga local rice. Dagdag pa ng kagawaran, hindi pa sila magbibigay ng kaukulang aksyon sa ngayon sa mga hindi pa nakakasunod sa MSRP, kundi monitoring muna upang bigyan ng pagkakataon ang mga traders, suppliers at retailers na makapag-adjust sa transition period at maipaubos muna ang mga dating stocks ng imported na bigas. Sabi na aming secretary, kaya nga po hindi niya agad po pina-implement dahil nga alam niya na may mga stocks pa tayo. So, ang ini-expect po natin talaga within the next few days siguro or weeks ba, pwede ba na po natin talagang strictly ma-implement po yung 58. Positibo naman ang naging reaksyon ni Mang Jun de Belen, regular na mamimili sa trabaho market sa mas murang presyo ng bigas. Malaki-laki na rin ang kanyang natitipid sa 3 kilo na binibili niya sa araw-araw na pinagkakasya nila sa 3 araw bilang paghihigpit din ng sinturon sa pagbabudget. Sa 1,000, katulad ngayon, bumili ako ng isda. Magkano isda ko? 370. Tapos bumili ako ng bigas, bumili ako ng gulay. So budget lang, ma'am. Sa panig naman ng mga retailer, kaya pa naman nilang magbaba ng presyo upang makasunod sa MSRP. Okay naman para sa amin yan. Mas maganda pa nga, mas bumaba pa para mas mabili. Hindi naman kami apektuhan pag bumaba eh. Kasi yung kita namin, naka-maintain lang naman. Kapatong lang naman kami ng para sa amin din lang. Ayon sa Department of Agriculture, ang 58 pesos na maximum suggested retail price ay magiging buwelo o adjustment para sa mga supplier at retailer upang makapagplano sakaling tuluyan ng higpitan ang pagpapatupad ng MSRP. Kaya panawagan ng ahensya sa mga retailer, tiyaking maipauubos na ang bigas na mas mataas ang halaga sa MSRP sa loob ng 2 linggo upang makaiwas sa mas malaking problema. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 90-day suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng inaantok na driver na nakabangga ng traffic enforcer sa Bulacan noong January 4. Ayon sa LTO, pag-aaralan pa kung tuluyang i-revoke ang kanyang driver's license mula sa mga ebidensyang hawak na ng ahensya. Ito ang balita ni JP Nunez. In the administrative proceedings, we suspend for in the maximum of 90 days pending the result of the investigation. That is not yet the final resolution of the case. Maglalabas na ng resolution bago matapos ang linggo ang Intelligence and Investigation Division ng Land Transportation Office para suspindihin ang lisensya ng driver na nakabangga ng enforcer sa Santa Maria, Bulacan noong January 14.
Kanina isinagawa ang pagdinig sa central office ng LTO sa Quezon City. Hindi naka-attend ang driver dahil nasa kustodiya pa siya ng Santa Maria Police Station. Pero binasa naman sa hearing ang kanyang salaysay sa nangyari at kung bakit niya nabangga ang enforcer na nakuhanan sa video. Isinulat ang salaysay noong January 16 nang matanggap ng driver ang show cause order. Habang ako po'y nagmamaneho, bilang ako po'y nakatulog dahil sa pagod na naging resulta ng isang aksidente sa isang traffic enforcer. Hindi ko po sinasadya at dahilan na ako'y nakatulog at humantong sa pagkaksidente ng isang tao. Ayon sa hepe ng IID ng LTO, patuloy silang magsasagawa ng investigasyon at tinitignan nila ang posibilidad na ma-revoke ang lisensya ng driver. Ito'y dahil maaari siyang maituring na improper person to drive a motor vehicle dahil sa physical injury na naidulot sa traffic law enforcer. Meron tayong violation of reckless. At pangalawa, kung makikita po natin sa isang driver, kung talagang we are very well versed doon sa traffic education natin, sa ganung situation po, hindi ganun dapat kabilis. So dapat po nag-slow down ka at the minimum of 10 or to 15 kph on that particular designated box. Sa ngayon, hinihintay din ng LTO ang resulta ng drug test para malaman kung merong impluwensya ng droga ang driver. Ang sasakyan naman na gamit ng driver ay mananatiling nakaalarma. Ipinakita sa pagdinig kanina ang ilang larawan sa damage na naidulot ng pagkakabangga kung saan nabasag ang windshield ng sasakyan dahil sa lakas ng impact. Samantala, ang traffic enforcer naman anila ay nakalabas na ng ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Muling nagpaalala ang LTO sa mga motorista na ang pagkakaroon ng lisensya ay isa lamang pribilehiyo at hindi karapatan. Ibig sabihin, maaari itong bawiin ng ahensya kapag na-involve sa isang aksidente dahil sa pagpapabaya at paglabag sa mga batas trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Gil po security guard, sabi po ni Alma Losinada, delikado ang ganyang gwardiya, maigsi ang pasensya. Hindi na dapat yan payagan pa na mag-guard, di marunong. Dapat kung di niya mapaalis, tumawag siya ng kabady niya, di nila dapat sa opisina nila kung ano ang dapat gawin sa babae. Sabi naman ni Melski tungkol ito sa Nuisance candidate. nuisance ba yan? Okay, nuisance candidate. Dapat may batas sa pagtakbo kapag naitag ka ng nuisance, wag nang payagang mag-file. Salamat po at shout out sa atin din pong mga kausi kay Dominador Pahuwayan, Anton David, Saldi Ambos. Maraming salamat din kina Hermie Gonzalez, Dan Tobias at Pablito Onio. Ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 18 at 35 na nagsasabi, "Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kaniyang kapatid." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.